So yan, kita na ba? Ngayon na mag-i-speed check tayo. Ito ay check natin kung totoo ba na accurate yung ano ni Samurai 155. Jawab. Medyo ibaba ako ng bahagya ha. Yan, para sa camera, sa ano lang makatutok. Yan, sa mga nagtatanong kung bakit mabilis si Samurai, ayan. Dahil po yan sa, yan o, tinan natin ha. Speed check. So, 80 km per hour na dito sa speedometer ng Samurai, pero 70 pa lang sa Google. Yan. So, syempre, paniniwalaan natin yung Google kasi GPS talaga yan. Bakit? So, sa normal na motor, mabilis siya pero in speed, advance siya. Pero sa normal na takbuhan niya, pagdating sa GPS, advance siya ng 10 kph. Alright. So, kasi dito sa speedometer niya talaga, ay tumatakbo na siya ng 190 pa lang doon sa GPS 90 or 92, ganun. Pero 100 na yung takbo niya. So yan, advance yan. Talagang normal yan sa mga motor, laging advance yun. Gusto niya ng accurate talaga yung speedometer. Kotse, kasi dala-dalawa yung yung reader mo. Kid reader ng kotse kasi dalawa. At dalawang tulo. Pero pagka high speed na si Samurai, nagre-reading siya sa GPS ng 100 at 120 naman sa kanyang speedometer panel. Yan. So, yun yung nitong Samurai, Yan. Pagka low speed na ganito, almost accurate siya dito ng 4. Yun. Kasi 45, 42 o 3. Yan. Pagka nasa low speed ka, pero pagka yung high speed mo na, yun, sa 100 na takbo mo sa speedometer mo talaga sa Samurai, ang nare-read lang sa GPS ay 90 km to 92 km per hour. So, yun po Pero kapag yung nasa 120 na yung takbo ni Samurai 155, yan, 20 km per hour na yung advance niya, So, yun. Kung bakit mo naman si Samurai 155 ay malakas sa arangkada at mabilis siyang tumulid, isa lang ang naano ko dyan, sa observation ko lang to ha. Ewan ko lang kung agree kayo ng mga nanonood dyan na tama yung pinagsasasabi ko dito. Kasi sa 150cc to be exact ni Samurai 155 at sa horsepower niya na 14.3 horsepower, sa torque niya na 14 Nm of torque, yan. At sa weight niya na 108 kg,
ay talagang masasabi ko na makiiwan talaga siya pagdating sa mga stoplight, pagdating sa arangkada. Normal yun, makiiwan siya. Kasi sa lakas ng makina niya, sa lakas ng horsepower at torque niya, pero napakagaan nung kanyang mismong motor. Napakagaan niya 108. Kung ikukumpara natin sa ibang ka-size niya na motorcycle, mabibigat yung iba. No? Hindi na tayo mag-mention ng pangalan o ng brand ng motor. Pero yun yung based on my own observation na tayo doon Yun lang yung nakikita ko sa kanya, no? Kaya siguro talaga siya patulin pagdating sa mga arangkada. Pero sa totoo lang, pagdating sa speedometer ni Samurai, yan, hindi naman ako magiging plastic, ano? So, delay siya. Delay siya sa ultimate speed nga rin pala, delay din siya. Kasi 50 na dito, 45 lang dito sa GPS. Pero 50 na yung takbo ko in low speed. So, yun lang siguro. Pagdating talaga sa speedometer. Pero in GPS, yung talagang takbo mo talaga, na tinitingnan ka ng GPS, dun lang talaga yung nag-railroad sa kanya. So, yun ang mas paniniwalaan ko, di ba? Ewan ko sa ibang sasakyan, Pero yung kasi yung observe ko dun sa sasakyan na ginagamit ko sa BMW, sa Toyota Land Cruiser, ewan ko yung iba, Pero yun ang napapansin ko Siyempre, hindi ko rin naman alam na totoo ba talaga na dalawa yung radar niya, Kasi hindi naman ako mekaniko Pero yun lang din yung sinabi sa akin ng amo ko. Kung ba, nung tinanong ko na, bakit kaya mas accurate itong sasakyan? Yun ang sinabi niya kasi dalawa ang reader niya. Kaya mas accurate siya kaysa sa motorsiklo. Na isa lang ang reader ng speed. So, yun lang muna guys, yan. Pinag-usapan lang natin itong about sa speed, ng Samurai 155 at kung bakit talagang pagdating sa arangkada, nang iiwan talaga siya. Mabilis sa arangkada. Kung bakit din may delay, or advance yung kanyang speedometer. So, yun lang guys, sana sa magtatanong kung bakit gano'n, ano po yung sagot? Yan, hindi na ako nag-antay sa comment. Wala lang kasi ako maisip na content ko kanina, habang paalis ako sa bahay. Iba yung init ngayon. Lagi kayo magbabaon ng tubig, yan, kung ano-anong mga platform man kayo or messenger o basta nasa kalsada ang trabaho. At gamit-gamit lang inyong mga mahal na motorsiklo. Yan. Lagi kayo mag-iingat. At yan, maraming salamat sa mga nanood at sa mga manonood pa dyan, sa mga magsusubscribe. Baka naman. Okay, so dito na lang, natapos itong vlog na ito. This is Mac Moro Vlog and Shala!